Diyos ko, eto na nga, pinuntahan na tayo ng DENR dahil sa mga musang. Maaga pa lang naganda na si mother ng pang-merienda kasi for today ay may dadating nga dito sa atin o hindi kasama sa merienda yung spider, fake kasi yan. Ito nga sumansalihiya ang idinihanda niya na galing pa mismo sa Mindoro at maya-maya pa nagsidatingan na rin ang ating mga bisita. Diyos ko, sobrang kambado na kami nung time na to guys kasi sila nga po ay from DENR. Kinontak po kasi ni mother ang Born to be Wild at ang pumunta nga po dito ay yung mga taga-Kalakal. Kasama rin nga po nila kung di ako nagkakamali ang LGU ng Taal at sama-sama silang pumunta dito sa atin ngayon. At ito na nga guys, lahat ng mga sasabihin ko dito ngayon ay pakinggan nyo ng maayos kasi learned from this rin at sana kayo rin. Unang-una nga umupo muna kami dito para mag-usap-usap at ipinasalaysay rin nila sa amin kung paano ba napapunta sa amin ang musang na ito. Ang alam nyo kasi talaga at sinabi namin sa previous vlog namin noon ay gusto namin silang i-keep talaga at ikuha nga ng papel or registration para maging legal yung pag-aalaga namin sa kanila. At mamaya didiscuss ko yan sa inyo pero sa ngayon nga eto, nakikipag-ugnayan talaga si mother noon pa at naghahanap siya ng makakausap from DENR kaya naman ang naisipan niya rin chat ay ang Born to be Wild. Hindi rin naman sila nagtagal pag-replies kay mother at agad-agad rin nilang pinuntahan kahit nga Sabado guys ay nagpunta sila dito para nga dito kay Musang at sa mga babies niya. Eto nga mga sasabihin ko sa inyo ay mga pinag-usapan natin at syempre pati na rin nga yung mga information na ibinigay nila sa atin. Unang-una about keeping any wild animals at syempre pati na rin nga itong musang. Wild animals meaning they belong in the wild at hindi talaga sila pwedeng gawing pet or hindi pwede talaga na alagaan. At itong mga musang hindi din talaga pwedeng ibenta daw at all. Explain rin nga nila sa amin ang batas tungkol dyan na hindi tayo pwedeng basta magbenta ng mga wild animals. Hindi tayo pwedeng mag-breed basta-basta. Anyways, ayun na nga, in-explain din nila sa atin yung gusto nating mangyari na kumuha nga ng papeles para sa mga to para maging legal ang pag-aalaga natin sa kanila and actually imposible daw pala yun. Kasi nga kung kukuha tayo ng papel sa mga to, kailangan daw yung pinagkuhanan natin ng musang is may mga papel rin. Ibig sabihin, kailangan registered yung mother at father nung musang tapos kung kukuha tayo ng anak niya, saka lang tayo makakakuha ng papel para sa anak niyang musang. Pero kapag ganito na musang galing sa wild, hindi natin siya may ikuha daw ng papel at talagang kailangan natin silang isurrender. At gaya rin nga ng sabi namin sa inyo noon pa is okay na okay lang rin naman sa amin na isurrender sila kung ano yung mas makabubuti para sa kanila. Yun ay kaya rin nga nakipag-ugnayan si mother sa DENR or sa Born to be Wild para nga kung kailangan man ay sila yung makakuha at makapag-alaga sa mga musang na to. Nabanggit ko rin nga sa kanila yung iba kasi may mga nagko-comment na meron sila mga alagang musang nasa bahay pa. Which is sabi nila talagang hindi rin nga mapipigilan yung ibang tao at isa pa hindi rin daw kasi talaga magkakaalaman na may mga tao talaga na nag-aalaga ng mga musang which is sabi ko nga kung kami hindi mag-vlog hindi nyo rin siguro talaga malalaman na may nakita kaming musang at aalagaan na lang namin to sa bahay namin. Kaya naman I am here to correct myself from the previous video kasi sabi ko talaga noon ay sabi nga ng iba rin sa comment section ay okay lang daw mag-alaga ng musang. At inulit ko, I'm here to correct myself, hindi po okay mag-alaga ng musang at ibang wild animals. Not unless may tama kayong papeles sa pag-alaga sa kanila. Anyways, balik nga po tayo sa video. Ayan dito sa part na to, after naming ikwento yung nangyari, nag-usap-usap rin nga muna sila at syempre, binigyan din nila kami ng idea kung ano ba yung mga dapat at hindi dapat gawin sa mga wild animals. Expected rin talaga namin is kukuhanin na nila ngayon si mama musang at yung mga baby musang syempre kasi nga mas safe sila sa kanila at mas alam nila yung gagawin. Sinabi rin nga nila sa amin na dalawa lang ang pwedeng mangyari sa mga musang na to. It's either dalhin nga sila doon sa lugar kung saan nila dinadala lahat ng mga rescue wilds nila. At ang isa pa ay pakawalan sila at ibalik kung saan sila nahuli. Kaya naman expected talaga namin na kukuhanin na sila pero napaiyak si mother dito nung sabihin ni kuya na hindi nila makukuha agad ngayon si mama musang at ang baby musang. Ayan, kita nyo naman talagang for the cry si mother dyan sa sobrang saya niya kasi sobrang nalulungkot rin siya sa pag-alis ni mama musang at ni baby musang dahil napamahal na rin talaga siya sa kanila. Sa halos isang linggo nga na andito sila sa atin ay sobrang napamahal na talaga ang mga musang na to kay mother. At ayun nga inuulit ko, pansamantala na hindi nila kukuhanin ang mga musang na to at hahayaan nila, bibigyan nila tayo ng pagkakataon na dito muna sila sa atin. Pero si mismong sabi nila sa amin ay nasa jurisdiction na rin daw sila or ang mga musang na to ng DENR. Kumbaga dito lang muna sila pansamantala sa atin
pero anytime ay pwede nila itong kuhanin. So siguro nagtataka kayo kung bakit hindi nila agad kinuha itong mga musang na to. Ang explanation kasi nila sa amin ay wala rin naman talaga silang sapat na mga cages or paglalagyan sa mga musang na to. Sinabi pa nga nila sa amin na meron daw sila mga cage, yung mga maliliit na cage, pero hindi ganitong gaya ng cage na meron tayo. At sa nakita rin daw kasi nila is napakaganda at napakaayos rin daw ng bahay ng mga musang na to. Kaya naman habang wala pa rin silang paglalagyan at pagdadalhan ng musang na to, kasi syempre makikipag-coordinate pa sila sa mga pagdadalhan at ipaplano pa nila yan. Dito rin nga daw muna sila, pero sinabi rin nila sa amin na anytime pwede nilang kuhanin ang mga musang na to. Kaya dapat ready kami to give it to them. At syempre, ready rin naman kami doon at happy din naman si mother na meron pa tayong konting oras na makasama ang mga musang natin. Inuulit ko po, nasa custody namin itong mga musang, oo, pero nasa jurisdiction na po siya ng DENR. Anyways, nung time na to, pinipilit nga nilang mapicturean si Mama Musang at yung mga babies niya, pero kasi hindi lumalabas si Mama Musang. Sabi ko rin nga sa kanila, sinabi rin ni mother na sa gabi lang talaga active ang Mama Musang. Yun pala dahil po sila ay nocturnal din. O, diba wala talaga akong kaalam-alam tungkol doon at hindi ko alam na nocturnal din pala ang mga musang. Talagang nakakawaw. Kaya naman totoong mas alam nila yung mga dapat gawin dahil mas kilala nila yung mga ganitong klase na mga hayop. Yung time nga na to, kailangan nilang kuhanan ng picture si Mama Musang pati yung mga babies niya. At syempre, chinek rin nila kung maayos ba ba yung lagay ng mga babies. Yun nga lang, medyo nagtatapang talaga si Mama Musang at hindi rin nga nila pinipilit kasi sabi nila, ayaw rin nila na ma-stress si Mama. O diba, tingnan nyo, very gentle rin sila at iniisip rin nila yung nararamdaman ng mga hayop. Pero yun nga guys, nabanggit rin nga pala nila na hindi rin daw talaga kasi basta-basta pwedeng ibalik sa wild si Mama Musang at mga babies niya. Unang-una dahil may mga babies nga po siya at prone siya sa iba't ibang mga predators. Ibig sabihin, maaring maging at risk yung buhay ng mga babies niya kung ibabalik siya sa wild. Kaya naman kailangan pa talaga nilang pag-isipang mabuti kung ano ba yung tamang gawin para dito kay Baby Musang at sa kanyang mama. Basta ang mahalaga ngayon, kampante na rin tayo na finally may tutulong na rin sa atin at syempre hindi rin tayo binigo ng DENR at pati na rin ang Born to be Wild. Kasi nga nung i-contact natin sila ay talagang pumunta rin sila agad-agad kahit on a Saturday. Anyways, ayun na nga, iniisip ko kung meron pa ba ako mga nakalimutang sabihin na mga sinabi nila sa amin kasi ako gusto ko rin talagang i-correct yung self ko sa mga sinabi ko sa mga previous video natin. At isa pa, yung mga binigay nila sa amin ng mga facts ay gusto ko rin talagang i-share sa inyo at sana nasabi ko talaga yun lahat sa inyo since mahalaga talaga sila lahat when it comes to keeping wild animals. Anyways, ayun na nga, syempre pinagmerienda lang rin natin sila at alam nyo ba, natuwa rin kami kasi natuwa sila sa ating suman sa Lihiya. O diba, kahit sa akin naman ay pasok na pasok sa panlas, ako ang suman sa Lihiya. Yun nga lang talaga, ang hirap niyang hanapin kasi sa Mindoro lang kami nakakakita niyan. Anyways, ayun na nga, umalis na rin sila at babalik rin sila soon para kuhanan nga ang mga musang at syempre, i-update rin naman namin kayo dyan para alam nyo rin yung mga kaganapan.